Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ng ngayong araw ng Black Monday. Grabe to mga lodi, nakita nyo naman. No, kitang-kita. Puro double digit ang negative natin ngayon mga idol, no? At sinabi na natin to kahapon mga idols, kaya nga sabi natin ng thumbnail natin kahapon is yari tayo bukas, Dre. Ayan, no? Sabi natin mga lods, no? At syempre, sa tingin nyo mga lods, no, kung nagsasalita ang ating portfolio, ano kayang himig o ano kayang ano kayang sasabihin, no? Siyempre, ganito sasabihin yan. خلاص 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 So, ayan ang reaksyon ng ating portfolio, mga lodi. Gravities. Huminga ng malalim, mga lods. Pero sabi nga nila, mga idol, no, hindi ka naman matatalo kung hindi mo ibebenta, no? Kung pang long term ka, makikita mo lang yung asset mo na talagang magda-drop. Pero kung hihintayin mo siyang makarecover, hindi ka matatalo, no? All you need is time, no? Pero kung day trader ka tulad ng mga papakita natin sa inyo ngayon, grabe ang mga liquidation nila. Gravities, nakakalula, napakadaming pera mga lodi, no? Ang naubos ngayong drop na to, mga idol, no? So, bago tayo mag-start, mga lodi, na yan, inanyayahan ko kayong i-like ang ating video, mga lods, no? Libreng-libre lang yan, pati mag-subscribe sa channel natin. Kung gusto nyo ng update ng everyday news natin sa crypto, global news, o kung ano-ano pa, mag-subscribe na kayo sa ating channel, no? Last na huni ng portfolio natin bago tayo patuloy. Titingin tayo sa portfolio. Oh my God. Gano'n. So, ayan na. So, ito na tayo. Mga lodi, no? So, grabe. 900 million has been liquidated from the crypto market in the past 24 hours. Grabe, no? 24 hours, 900 million liquidated, mga lodi, no? At syempre, isa na to dyan. Sabi nga nito, I'm liquidated 290,000 gun. No? Laging up. Laging off na daw siya, mga idol, no? So kung itatransfer, ay kumbaga kung susumahin natin to sa Philippine peso, nasa 16 million pesos yan, mga lodi. Isipin nyo, natalo siya o na-liquidate siya ng 16 million pesos dun sa drop na to ngayong Monday, simula kagabi, no? I don't know, 24 hours, liquidated, sunog 16 million pesos, mga lodi. Pero may mas tatalo pa ba dyan? 16 million pesos? Meron. Eto, grabe, oh. Sabi nga dito ni Jaylin, oh. Having a bad day, this guy just liquidated 16 million dollars. Kung eto, 16 million pesos, eto, 16 million dollars, mga idol. Almost 1 billion na yan kapag sinuma mo yan sa peso. Almost 1 billion. The largest single liquidation order happened on Bitfinex BTC, value 16.38 million dollars. Grabe, no? Ubus ang lahat, mga lodi. Iyak ang puso ni Nasty Mac dito, mga idol, no? Durog. So 16 million, grabe, no? Tapos eto naman, eto pa. The pre-poll continues. Today, drop in US stock market futures puts S&P 500 futures down negative 22%. And in bear market territory, the US stock market has now a raised average of 40 billion per trading day for 32 straight days. Isipin nyo, 14 billion per trading day sa loob ng 32 straight days. Grabe, no? Is it time to buy stocks yet? Sabi, no? So sabi nga nila, if there's blood on the street, no, ayun yung time para maging greedy ka o bumili ng kung ano-ano. Kung ano-ano gusto mong bilhin. Di ba? So, ayun ang, syempre, yung mga mayayaman, strategy nila yan. Once na nakikita nating bumabagsak, doon tayo bibili. Diba? So, makikita niyan yung mga big companies like Netflix, diba? Mastercard, Amazon, Google, Meta, Nvidia, Apple. So, ayun yun.
mga Lodi, bagsak sila lahat ngayon, mga Lodi, na. Grabe. So, ito naman, hindi lang sa US, mga Lodi, hindi lang mga company, iba-ibang bansa din. Chinese stock market falls 10% at open. So, ito rin, Japan Nikkei 225 stock futures trading suspended due to circuit breaker. So, hindi lang yan sa Japan yung sa circuit breaker, pati sa Taiwan, stock market trading halted, circuit breaker triggered. Grabe ang nangyayari sa atin, mga Lodi, no? So, grabe, bumabagsak pa, tinagos na ng XRP, no? Kaya lang, nagbudega na kasi ako kagabi, mga Lodi, at pa hindi ako nagbudega muna, eh. No? Kasi nagbudega ako kagabi, sinarado ko ng 500 yung aking XRP. Kasi itong guhit na yan, ito yung mga good to bodega yan, mga Lodi yan. So, 1.6, 1.2, ayan yung mga, kasi dito yan, yung mga previous resistance and support na sila ngayon, mga Lods. No? Ayan yung mga nag-all-time high, nag-high ng mga nakaraan, di ba? So, ayun yung sa tingin ko lang. Pero kung mali ako, di okay lang kayo ang kanya-kanya tayong trip eh. Di ba? So, dyan ako nagbudega. Pero, hindi tayo nakapagbudega na kasi nga, nagbudega na ako kagabi. Mainipin kasi ako, mga Lods eh. No? So, ayan. Nagbudega na tayo dyan. So, okay lang yan. Sabi nga natin, mga Lods, no? Waiting game. No? Nasa waiting game tayo ngayon. So, tapos, mga Lods, no? Ito. Merong nag-post dito na medyo galit sa Ron at sa Ronin. At medyo nakakatakot nga naman to. Sabi dito ni Tengri the Truth, mga Lodi, we're getting closer and closer to the 0.19 cent support price to, mga Lods, no? 0.19. The Prague iDebs from Sky Mabis have found a way to dump the worthless Ron on that idiot, sabi. Galit si Idol. They dumping everything via multi-sig wallet so doesn't attract attention. Nung tinignan ko to, mga Lodi, si Trang to. Nakalagay dito, Trangfinity, oh. No? Kung si Trang tong, nakakaano nga yan, mga Lodi. Kasi si Trang, siya yung lead developers ng Ronin, eh, diba? Na Sky Mabis. So, hindi ko alam kung anong mangyayari dyan, ba't niya ginawa yan, di ba? So, grabe, check nga na. Ang Ronin kasi ngayon, nasa 31.37 na. Grabe. Alam nyo, nung nandito yung Ron, nasa 200 something. Kasi, nung dito, ayan, no, mga Lodi, nag-aano pa yan. Nung tumaas dito yan, marami pa nagsabi, huwag na kayo magpa-pomo. Ayan, ganyan. Sabi ko, kayo, kung may tiwala kayo sa Ron doon, sabi ko, pwede kayong tumaya kung sa tingin nyo nalilipad pa. Tapos marami sa akin sinasabi, nung nandito na sa 60, wag mo na silang pinapapomo mo lang sila. Gumaganon yung mga nagko-comment sa akin ng mga sutoy. Pinapapomo mo lang. May mga sumunod sa akin, sige Jeblo, tataya ako sa Ron kasi may tiwala ako. Di nung lumipad dito. Nag-take profit ngayon yung mga nag-ano sa akin. Kasi mayroon din ako dun eh. So nag-take profit ako nun. So nag-take profit din sila. Ngayon yung mga nagsasabi na wag mo nang papomo. Ngayon saan sila bumili? Dito na sa taas sila bumili kasi nga na sila yung napomo ng mali. Lagi nilang sinasabi, sana bumalik ng 20 pesos yung Ron para may bili ulit ako. Sana bumalik ng 50 pesos, ng 60 pesos. Ngayon, bumaba siya ng 31 pesos. Kaya lang, iba na kasi yung ngayon, yung ambience, yung aura na parang, didiretso yan, bagsak yan, ganun na nangyayari. So, yung ni-request mo dito nung positive lahat ng nakikita mo, kulay green, gusto mong bumaba siya ng mababa. Ngayon, binigyan ka ng chance para bumili ka sa mababa. Takot ka naman kasi iniisip mo babagsak. Anong dun? Anong gagawin natin sa buhay mo? Di ba? So, pag may tiwala kayo sa market, sa Ronin o sa project, kung ano mang coins yung gusto nyo, pag-aralan nyo mabuti. Kung may tiwala kayo doon, etong mga ganitong dip is a gift, no? Kumbaga masaya kayo dapat kasi makakabili kayo ng coins na gusto nyo na mura, na pinag-aralan nyo, di ba? Ganun, mga idol, no? So, saan na tayo? Ayan, tapos ito naman, sabi dito mga Lodi, ito maganda to, pakinggan natin to mga Lods, no? Pakinggan nyo yung basa ko dito, no? Sabi dito, Trump is trying to crash stock market at least 20%, causing a flight into treasuries. This will cause the Fed to slash interest rates so he can refinance the debt to near 0% and cause deflationary spiral which will lower the cost of everything.
He also intends to use tariffs as an incentive for companies to build in the US to avoid having to pay them. The tariffs and resulting global trade war is also force American farmers to sell of their goods in the US due to retaliatory trade measures by other countries, which will directly lower the price of groceries in the US. More than 94%, no? Ito yung mga lodi, no? Ito maganda to, pakinggan nyo to. More than 94 of all stock is owned by 8% of the US population. So yung 90% ng stock, mga lodi, halos 66% na lang sa iba. So 90% ng stock, mga lodi, is owned by 8% lang of the US population. Trump is literally taking money from the rich and giving it to the poor. So ayun yung diskarte ni Trump, mga lodi, no? That's why Trump is playing a game of hockey-pocky with tariffs, and one day he has 25% tariffs on Mexico and the next he doesn't. So parang nilalaro niya, no, para yung mga mayayaman is maisip na sobrang volatile na ito, lipat muna tayo sa medyo hindi volatile, no. This is to cause extreme volatility in the market and this desperate need and demand to flee towards treasury bond, which are much more stable but offer much lower potential return, no? Sabi mga lodi, no? This is also why eggs are cheaper now and than they were under Joe Biden, no? Ayan yung sinabi niya diyan. So, baga iba yung diskarte ni Trump, mga idol, no? Ano ko lang, pagkakasunod-sunod ko lang. Ayan, dito banda yan. Yan. Sabi nga dito, why Trump is trying to crash the stock market by about 20%. When stock drop, ito, iba pang explanation. When stock drop, investor move money to safer asset like US bonds. No? That pushes the Fed to cut interest rates to stabilize the economy. So, kung papansinin nyo yung nakaraan, nag-post si Trump na sa Truth Social niya na sinabi niya, Jerome Powell, it's time to Jerome Powell to cut rates. Parang ganun yung sinabi niya nun, di ba? So, ayun yun, no? That pushes Fed to cut rates to stabilize the economy. Lower rates help Trump's refinance US debt, and cheaper rates, it also make everything else cheaper. No? Trump uses tariff to pressure companies to build in the US. If they build here, they avoid tariffs. Other countries respond with their own tariffs. So, ganun nga naman. Kung sa US kayo, wala kayong tariff, no? Pero kung i-import kayo, may tariff kayo. Ganun eh. So, parang pinoforce ni Trump na dito kayo sa US gumawa ng business. Parang ganun, no? That force US farmers to sell. Yun na, nabasa natin kanina. Yan din, nabasa natin. A stock market drop hurts rich, but lower prices help everyday people. So, mas marami yung nakikinabang kaysa sa 94% na pag-aari ng stock owned by 8% lang na tao, 'di ba? No, ng American. So, mas may pakinabang yung mga everyday people. Trump keeps switching up tariffs. One day 25% on Mexico, next day nothing. So, para nga maging volatile 'yon. This continuous market to pushes money into bonds. So, ayan, mga lodi, no, na-gets na natin kung bakit ginagawa 'yon ni Trump, mga idol, no? At syempre, ang alam natin, maglalabas ng ngayon ng tawag dito. Ng report yan. Maglalabas ng report ngayon yung US government kung ilan yung mga hawak nilang coins. Kasi sabi dito, wasn't there going to be some data released today on how much and what crypto the government holds? So, pinaliwanag dito ni Eleanor Torres na meron nga, kaya lang sabi niya rito, the deadline for the federal agencies to report their crypto holdings to Treasury Secretary Scott Bessent is tomorrow. So, tomorrow yan, according to a White House officially. However, the executive order didn't require the findings of the audit be made public. So, hindi require na i-public yung report na yun. Only that they be reported to Bessent lang, kay Scott Bessent lang. So, depende siguro kay Scott kung ipapublic niya yung mga hawak na cryptocurrency ng government.
Unclear as of now if and when the findings could be made public. So, ang naisip ko dito mga Lodi, nung nakaraang administrasyon, nung binalita natin, di ba si Biden, yung Bitcoin na hawak ng government noon, parang pinagbebenta niya na. ayun yung na-news natin noon, pinagbebenta niya na mga Lodi. Halos lahat. Kaya kung i-report nila ngayon kung ano yung hawak ng government na cryptocurrency, baka wala silang makitang hawak na Bitcoin yung government. So magiging masamahin sa crypto talaga yan. 'Di ba? Saan ba binigay ni Biden 'yun, mga Lodi? Ang sa tingin ko noon namin mga Lodi is sa Ukraine, mga Lodi. Kasi dati wala naman 'yan eh. Wala naman yung Ukraine eh, mga Lodi, hindi naman nag-aano ng crypto 'yan eh. Pero ngayon bigla siyang naging pang-apat na may hold ng Bitcoin. Bakit ganoon, ha? So siguro alam niyo naman na love ni Biden si Zelensky. At ayaw pakita ni Biden na huwag tayong gumasa sa ng fiat para hindi halata sa Bitcoin natin dalhin. Bigay natin sila ng Bitcoin. So grabe. So ngayon may pang-apat na na may hawak ng Bitcoin yung Ukraine. Di ba? So hindi natin alam 'yan ha. Kasi ang iniisip ko nga diyan, marami nag-aabang dito sa report na 'to eh. Kung ilan cryptong currency yung hawak ng government eh. Kasi iniisip ko nga baka mas marami XRP o something. Hindi gusto ko makita yung XRP na hawak ng government. Pero sabi nga dito, hindi siya kumbaga require na maging public. So yun lang, hindi natin alam kung ano mangyayari. Siguro nga ayun yung reason. Nung nakita nila na wala ng Bitcoin, sinabi nila Bitcoin is something ganyan, di ba? Pas wala pala silang Bitcoin, binenta na pala ni Biden. Ano ko lang yun niisip ko lang yun mga Lodi pwedeng mali tayo doon mga Lods, no? Tapos ito, Black Monday doesn't happen when 99% people expect it. Instead, it happened on Sunday night. Yan. So Sunday kasi sila sa kanila ngayon, no? Mga Lodi, actually pa lang sa kanila ngayon? Monday na sa kanila pero 2:00 ng madaling araw pa lang sa kanila ngayon. Tama ba? Tapos, ito mga Lodi. Ito si Raul Paul, mga Lods. Medyo isang malupit na player to sa mundo ng crypto. Sabi niya rito, the delicious smell of peak fear on Sunday and Monday and max noise on X. Sabi niya, no? So, medyo lahat takot, no? Nakikita ni Raul Paul sa mga post sa X. These too shall pass, no? So lilipas din daw 'yan. I hope you are ready to look for spare cash under the sofa to add very very soon. In a bull market, such opportunities are a gift. Tomorrow and I will also. Kumbaga parang sinasabi niya dito, ganito yung mga chance o yung mga time para magbodega tayo, mga idol, no? Sabi niya nga rito, di ba? I hope you are ready to look for spare cash under your sofa to add very very soon in a bull market. Such opportunities are a gift, no? So etong mga sitwasyon natin ngayon is parang sinasabi niya na grabe, no, dapat natutuwa kayo kasi binibigyan kayo ng fire sale na presyo ng mga coins na gusto nyo, di ba? So yun, huwag kayong kabahan mga Lodi, kasama sa crypto journey. Ngayon, kung kayo yung mga newbie pa lang tapos natatakot kayo sa ganito, well, at least ngayon alam nyo na. No, alam nyo na may mga nangyayari to at normal lang to, mga idol, no? Normal lang to sa market, mga Lods, ang pagiging sobrang volatile, bumababa, tumataas, mga Lods, no? 10%. Alam nyo, nung panahon ng FTX, nakita ko to nasa ano ba yung nakita ko nun? 30, 40. Basta mga ganun. Grabe yung bagsak nun, mga Lodi, no? Ewan ko lang, Hindi, basta 2 digit din yun eh. Pero mas mataas dito. Nakalimutan ko lang, no? 10%. So, yun. Tapos, eto. Sabi nga dito ni King Solomon, no? I remember in 2020 when crypto crash, people thought it was all over, no? So nung nag-crash daw yung crypto ng 2020 bago mag-pump yun, bago lumipad. XRP noon nasa 0.1 lang. Mga Lodi, H-bar ganyan. BTC 4,000 lang.
Ethereum $90 lang. XDC ganito ang layo, no? So sabi nila tapos na, it's over na, no? Wala na crypto. And then biglang lumipad, no? In times of public hysteria, you have to a choice to not be hysterical, have a plan and stick to it. So alam niyo naman yung plano natin, mga idol, no? Sabi ko nga sa inyo, between ngayon hanggang dun sa target time ko, wala tayong kaba, no? Ano lang tayo, may target kasi tayong time di ba? Which is last cycle ngayon 2025. It's either October, November, December, doon tayo magte-take profit. Diba? So kung ano man mangyari simula ngayong April hanggang August, wala tayong pakialam diyan. Kahit bumagsak pa yan, lumipad pa yan, wala tayong pakialam kasi ang target date natin is last cycle. Tama? Hindi, last quarter pala, last cycle tuloy. Last quarter ng 2025. So yan, ako dahil nga bumabagsak to, bumibili-bili pa rin tayo, di ba? Ito na. Kasi sabi dito ni Good Morning Crypto, itong chart ng sikat na chart ng ng crypto. Andito tayo ngayon sa bear trap. So alam niyo na kung ano ang susunod, mga lods, no? Yan, sabi niya, you know what's next. Naniniwala ba kayo na nandito tayo ngayon? Yun mga lodi, no? Kasi naranasan natin bumagsak. Dito na, nakaka-recover na tayo, nakaabot na ng mga all-time high. Yan, dito. All-time high na mga lodi, tapos biglang bumagsak na. Wala na, pa bear market na tayo. Pero bear trap lang yan mga lods, no? Lahat ng na-shake out dito, lahat ng sumuko dito, lahat ng nag-panic sell, hindi nakasama. Mapopomo na yan dito na, banda na, no? Kasi dito isipin pa niyan, uy, tumataas na mga lodi, naku, okay na to mga lods, no? Kumbaga, naku, wala na yan, bababa na yan. Biglang di bumababa, dumidiretso pa. Naku, mukhang di diretso pa, habol tayo. Dito na yan, pomo na yan. And then, euphoria, lahat na sumali. And then, eto na, boom, babagsak na, mag-uumpisa ng yung bear market natin. So, ayun, no, grabe yung mga news natin ngayon. Sana lang, wish ko lang sa inyo, wag kayo ma-shake out, mga idol, no? Wag kayo mag-panic sell. Kung may pambodega kayo, go. Mas maganda magbodega, no? Pero kung wala kayong pambodega, tahimik lang muna tayo, mga idol, no? Pwede naman tayong mag-relax lang, 'Di ba? Huwag niyo kontrahin, mga lods. Huwag niyo labanan yung market, mga lodi, no? Ayun lang yung sa akin diyan, no? Syempre, ito magandang news to. This is a rumor pa lang, pero marami na ako nakitang mga post nito dati pa, mga lodi, at medyo lumalapit na, inuulit-ulit na nila yung post na to. So, hindi ako sure kung sobrang legit nito, pero kasi marami ako nakikita na talagang sinasabi nila legit na daw mga lods Sabi dito mga idol, GTA 6 is officially dropping in August 2025. For the first time in the series, the game will support cryptocurrency payments with BTC, Solana, and XRP confirmed. So, etong tatlo na to confirm na. BTC, Solana, and XRP, no, pwede silang mag-interact sa GTA 6, no? Pwedeng pambayad, pwede kang mag-earn. Hindi ko alam kung pwede kang mag-earn dito. Siguro yung mga mission, no? Grabe. So, eto, inaabangan ko rin tong GTA 6 kasi gusto kong laruin to. Kasi hindi ko nalaro yung GTA 5 focus ako ng Tekken nun. Pero yung mga naunang GTA, nilalaro ko yun. So, itong GTA 6, mukhang matindi to, mga idol, no? Gusto ko excited na ako dito. Tapos, isipin nyo may cryptocurrency pa, mga lodi, no? Sobrang tindi niyan. Ay, lupit-lupit mo. So, ayan. So, abang-abang ang ating future, no? So, sana kahit na pulahan tayo ngayon, durugan tayo ngayon, medyo sumaya kayo sa ating video, mga lods, no? Kumbaga, kayo yung camel, ako to si kuya. Kinakalma ko kayo, kinakalma. Ayan mga lods, sana medyo huwag kayong masyadong kabahan ngayon, mga lods, no? Okay lang yan, no? Easyhan nyo lang, mga lodi. Get. So, base tayo ng comment ngayon, shoutout sa inyo.
King Shang Sheng, hello Boss Jeb, always present sa lahat ng content mo. Araw-gabi tayong dalawa. Ayan, shoutout sa'yo. Si Angor Lormac, ano yan? Grabe, pumalo ng 1.8 boss. Pero, di ako maapektuhan kasi long term naman. O yun, di ba? Pero ilalabas mo pa na yung camel. Nilabas na natin. Boss Jeb, balita ako patuloy na pababa pa. Maraming nagsasabi na magkakaroon ng recession sa US tendency cash out sila ng investment. So, pwedeng mangyari yan, mga Lodi, no? Kasi, ayun nga yung hinihintay natin kung anong magiging reaction ng mga investor, ng mga retailers sa pwedeng mangyari. Kasi, once na mag-cash out ka dyan, mag-withdraw ka dyan, tapos bilang lumipad dyan, iwan sila, mga Lods, no? So, ganun. Ngayon, parang kasi to planadong fear. Parang planado ni Donald Trump yung fear na to, mga idol, no? Kaya niya ginagawa yon, di ba? Dahil para bumagsak o something na ganyan. Kumbaga planado, ibig sabihin yung susunod na plano is mas maganda sang plano niyang pagbagsak. Kaya niya ginawa yung planong pagbagsak na to is para makabawi at makarecover at medyo lumakas pa. So ganun yung diyan. Ngayon kung kayo mapanghihinaan, magbebenta o something, nasa inyo na po 'yan, mga Lodi, no? At yun na nga ang sinabi mo, boss. Umagang kay ganda talaga kanina pagkagising ko, sumabay sa swimming, pati crypto nag-dive. O yan, sana all, nag-swimming na. So wala pa kasi, may pasok pa kaya hindi pa kami makapag-swimming. Pero pag bakasyon na, ayan na, na yan, no? Medyo madadalas na yung ating niyan. Magiging ulikbanan naman ako. Sobrang itim ko na naman pag nagdagat kami. Token na nagpapagana, boss, Leo, huhulog ka lang ng token tapos takbo na siya. Hindi ko na-gets yun, idol. Black Monday, si Hunter16, si Free for All, Black Monday daw. Asa na yung camel, madugo market, kasalanan raw ni Trump. Na Trump, plano mo pa. Ayun medyo sinabi na natin yung plano ni Trump, mga Lodi. Ayun na, lumipad na sa baba, mga bossing. Si Sigi. Richard, Boss Jeb, may video tutorial ka ba? Meron po, mga Lodi. Hanapin nyo lang Jeblo, BitGet tutorial. Andyan din sa link ko yon. Check nyo yung mga nasa description natin, mga Lodi. No? Boss, camel lang ipaparinig hanggang matapos ang video. Ayan, gusto nyo makita yung camel. Ayan na. Sino nito? Gorolan, shoutout sa'yo. Camel, Risky Channel. Hala ko, camel, sorry. Call Me Risky Channel pala. Nag-start na ngayon, gaano kalalim kaya deep niya. Ayan, kaya nga, gaano kaya siya kalalim, mga idol, no? So, chine-check ko lang yung ating, baka tumama na kasi dito sa 1.6, no? Chine-check ko lang. Ang BTC babagsak hanggang 70k. No, nasa 79 na siya ngayon, No? Si Shield Wolf. Hindi pala, si Black Widow pala yon. Ito si Shield Wolf. Sa wakas, nagpump na rin si Pai sa panaginip. Si Ohey Crambos, magkano yung back mong Dogecoin? Sa ngayon, wala. Ngayon, wala ako. Ako ngayon. Nakatodo ako sa XRP. Mga Lord. Sinarado ko nga kagabi na 500 XRP. Ayan. DCA ako. Tapos bumaba. Pagka DCA ko bumaba, no? So eto nga, bali nasa 51k yan, di ba? Pag naka-recover yung market, sabihin na natin na umabot to ng mga 60, ahatiin ko sa 6 yun. Bibili ako ng mga coins. Kasama ko yung Doge, mga Lodi, no? At 5 pang coins, no? Kasama sa record ko yun, papakita ko sa inyo kung anong bibiling ko. Si Colin Stadfield, shoutout sa'yo. Mang Ragpool yung real coin ni McGregor. Pacman, parang may coin din. Boss, size, yung logo, kamukha ni Pepe Coin. Alam ko meron nga na NFT si Manny Pacquiao. Nakalimutan ko lang Pero dati na-report ko na yun. Nakalimutan ko lang. Matagal na yun, yung kay Manny. Kaya lang, wala din nangyari dun. Si Justin yun Si Ramil of Vlogs, ayan. Magda-down pa si BTC. Nako, mukhang malalim-lalim yung hula mo, idol 50. Pag umabot na ng ganyan yan, wala na. Matindi na mangyayari dyan. Puchayang Pai, sunog ako dyan, future. So sabi ni Jay, sige, sarap lang sumabay sa whale.
Nga po pala, nag-bid na ba lahat sa domain ng new Pi update? Ako wala akong update ngayon sa Pi. Hindi ko nga pinapakailaman yung Pi ko eh. Mamaya titignan natin. Si Dennis, start going short and buy the dip. Ayan, the best thing we can do, but you need to wait if this happens. So ayan, sabi ni Dennis. May balita po ba sa second migration? Di ako makapag 2FA hirap. Di ko alam kung na-post ulit. Hindi ko pa na yung ano ko Pi ko eh. Titignan ko nga mamaya mga lodi na. Si Dennis yun Si Obusan Jonasan. Legit kaya yung pa-event ng Ripple na mga lodi, wala pag nakikita niyo na may mga pre bibigyan kayo ng ganyan, ibig sabihin scam po yun. Wag po kayo maniwala sa mga ganun, mga idol. Walang libre ngayon. No? So, kayo, pag naniniwala kayo doon, imbis na magkaroon kayo, mauubusan pa kayo, mahack pa yung account nyo. So, wag po kayong maniwala sa mga ganun. Naka 1x lang sa, naka-trade si idol. No? Kanji, shoutout sa'yo, si Joey. Kanji, ayan. Oo nga no? Lupit nung Corleo no? Ang angas mo nun, pag may ganun ko, punta ka sa Nova Stop mo. Giinom ka dun, nakaganon ko. Titinginan ka dun. Nasa US ba? Hindi ko alam idol eh. Kung tagasan si Boss Rod. Hindi ko nga alam kung tagasan yun eh. Basta lagi ko yung pinapanood yun. Mamaya ba, hindi, Lunes pa lang pala. Bukas pa pala yun, baka mag-trade bukas yun. Si Okram Selarom. Ayan. Daddy Bean, kung itutuloy ng US ang plano nila, gusto nilang ibaba ang BTC at iba pang major cryptos. Pwede. Si Joseph, shoutout sa'yo. Si Aristotel, dapat mag-aaral ka ng mga bayo. Kaya nga no? Baka delikado rin yun sa mga angkas, no? Kung isipin mo, no? Naka-lalamove. Okay, naka-move it. Naka-move it ka, gano'n, no? Sunduin ko. Laspag ka ron. Talon yun eh. Si Degsen, shoutout sa'yo. Si Boy, death cross na si BTC. Ano kaya mangyayari next week? So talagang kabang-abang yung next week mga lodi. Talagang medyo magiging malikot-likot yan. Malamang magte-trade ako niyan mga lods. Ako pag nag-trade naman ako mga 1-2 beses lang sa isang araw, tas tama na eh. Ganun lang ako eh. Hindi ko sinasabayan ngayon kasi nga siyempre mahirap hulaan yung galaw ngayon, di ba? Baka nga mag-inverse effect bukas kasi bearish si Inverse Kramer. Di mo na ako magti-trade, hold lang muna. Ayan, mukhang AI generated si Corley. Hindi idol. Sinagot na ni Grok 'yon, no? Pero okay daw 'yon, no? Kaya lang plan nila 'yon for 2050 pa, malayo pa. Ronin at si Lorenzo. Ayan, si Aris. Baka electric na, boss Jeblo si Corleo, hindi na gas. Pwede rin, no? Kaya lang, kailangan pa rin ng mga langis-langis doon kasi may mga joints yun eh. Hindi pwedeng maglalak yun pag kinalawang yun. si Pet Sala, shoutout sa'yo. Ganda ng bili ko dyan, pinakababa 23 pesos per pie tapos nagpump hanggang 42. TP muna din bodega ulit pag bumaba. Ang galing ng plano niya. Si Leyland Mix. Ganda ng development ni Ripple XRP. Sama na niya mga pinsan niyang si XLM at Pi. On the next wave, si Pet Sala, shoutout sa'yo. Lilipad na yan bukas. Sasuwi muna tayo, mukhang malabo pa umangat ng mataas ang XRP. So kaya si Dimboy Master, gold pa rin yan, sabi ni Anton. Chico, shoutout sa'yo. Si Nilsad Adventure, real world uses and community like Pinenet Coins. Si Pine, iba rin yan. Si Skylab, always shoutout dyan kay Idol. Sa XRP at XDC ako nakapag-DCA nung isang araw. Konti lang pero goods pa din. Ayan, ako medyo drop tayo ngayon, Idol ha. Wag mo nang tignan yung portfolio mo. Sampay Takusa, hehe. Goods yan, Lodi. Ano? Nagsasampay ako, Hindi takusa tawag doon, Idol, no? Ang tawag doon is respect. Nice. Hindi ako takot sa misis ko. Pero nirespeto ko siya. Ganun lang yan. Naging seryoso tuloy tayo dahil sa iyo, alunir eh. Junil Nahal, shoutout sa'yo. Naniniwala ka sa recession, Lods? Hope may opinion ka. Pwede rin naman yan kasi, Idol, no? Hindi nga natin alam, baka nasa recession na tayo eh. Hindi nga, di ba?
Pwedeng mas mag-drop pa pero hindi na ako na medyo sa akin lang to, sa akin lang to. Yung mga comment na nasa abot ng 50, 40, 45, 35 yung BTC. Medyo maliit na yung probability para sa akin na mangyari yun. Siguro nasa 70, kung mag 69 man yan, ayun na yung pinakamababa sa akin, 69, no? Sama na naman ng isip eh, no? Basta mga 69, 68 na lang nga. O ayan, 68. Pwede na yun. Pero yung mga bababa pa ng 50, medyo grabe na yun, mga Lodi. Alam nyo, pag nag-60 sa 60 pa nga lang, halimbawa 65, nag-65 yung Bitcoin. Alam nyo kung gaano kalaki yung talo ng MicroStrategy ni Michael Saylor? Ang laki na ba? Ay na, sobrang ano na nun. GG na yun, mga Lodi. At sa tingin ko, hindi ganun, hindi lang basta ganun mangyayari, mga Lodi, no? Kasi bumibili si Michael Saylor kahit ng mga nasa 80, 90, 70, eh. 'Di ba? So kung bababa ng mga 60 yan, 65, ang laki na ng talo niya, mga idol, no? So tama yan, spot na lang muna si George Gelego, shoutout sa iyo. Si Eri, yun, hindi basag sa araw ng linggo si Lodi. Oo nga eh. Pero kanina basag ako kasi medyo may birthday kagabi tsaka meeting namin. So basag ako pero maaga kasi ako dire-diretso yung tulog ko, hindi ako ginising kanina ni boss eh. So, nahiya nga ako, hindi ko natin eh. So kasi nga talagang bagsak daw ako eh. So kaya nakatulog tayo ng medyo solid, di ba? So ngayon, may news tayo. Yes, nakadali dyan sa Picoin, long, tapos reverse short TP out. O, yun. Mga Lodi, kasi lagi nyong iintindihin, no, na hindi lang long ang pwede nyong future, pwede rin kayo mag-short. So isipin nyo kung dito nag-short kayo, ang laki na ng panalo nyo. 'Di ba? So may mga short talaga, may mga bias sa short, may mga bias sa long na mga trader. So kung bias ka sa short, medyo lamang ka ngayon. Ganun lang 'yun, mga Lodi, no. Ipit me, sabi dito. Saan ba tayo? Boss, di na nagawa video ni Boss Robos Taktambay. Boss, di na nagawa. Nagla-live yun, idol. Pag hahanapin mo siya, wag ka sa video magkiklik. I-click mo yung live para makita mo yung mga video niya na mga latest. Si John Laliur, si Eduardo, shoutout sa'yo. Si Zeki, magiging parang alaga mo, no? Si Yuna Berry at si Maymay Nimo, shoutout sa inyo. Believe din ako sa Ripple kasi nakapagtataka na yung mga kinakasuhan ng SEC yung Ripple dati, pero dami pa rin nag-invest. Hanggang ngayon na nag-close na ang kaso, mapapatanong ka na lang, bakit? Ganun ba kaganda ang technology ng Ripple? Ripple number 1. O yan, sabi ni Bibo. Hindi lang nag-i-invest, pati mga nakikipag-partner sa kanila ng mga bangko, napakadami rin, di ba? Halos hundreds din. 'Di ba? May kaso pa sila nun, 'di ba? Jenny Benaventura, shoutout sa iyo. Si Phil Habi, shoutout sa iyo. Ayan. Si Salade Paton, salamat sa pagbahagi. Ay putang ina, isa kang Corleo Kawasaki. Isang bot. Si Paul Dick, shoutout sa iyo. Si Clavi, shoutout sa iyo, idol. Nagsalita na naman si Inverter. Ayan, kapag napunta dito sa Pinas yung robot na aso, daig pa niyan na wala, mahirap mahirap ang tawag doon, yung apoy, nakalimutan ko. I-torch, mahirap i-torch. In English nila. Parang yung Pokemon na motor lang yung na-imagine dyan sa robot na aso na yan. Si Sabino Santos, shoutout sa iyo. Si Mamar at si Andrew Salbelion, always yan. So ayun, mga Lodi, kahit na sana medyo duguan ngayon, sana na-enjoy nyo pa rin yung ating video. At syempre, hindi kayo napanghinaan ng loob, no? Medyo pinakalma ko lang kayo, mga Lods, kasi baka medyo na-stress na kayo no? So ayun, sana masaya kayo ngayon, mga Lodi, at magandang araw sa inyo. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin, At sa mga wala pang crypto exchange dyan, yan, dyan yung link natin sa baba, mga idol, no? So, kita-kits tayo, check nyo yung mga link. Magandang araw sa inyo, mga kapatid, at What's up? Subscribe to my channel
And subscribe to Jablo if you want to watch me. Is in the link in the description. I'm almost feeling better, so like and subscribe. Bye.